Let's look at our Bible in Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespass, according to the riches of His grace. Redemption means action or regaining or gaining possession of something in exchange for payment or clearing a debt. Flooded by the riches of His grace. Reminds us that, in Ephesians 1:7, reminds us that in Christ, redemption and forgiveness are not fragile, easily broken or damaged, or temporary. They flow out of the vast, inexhaustible riches of God's grace, secured by the blood of Jesus. Redeemed at a cost beyond measure. Redemption means you were bought back from slavery, rescued from dominion of darkness, and brought into the kingdom of God's beloved Son, as Colossians 1:13-14 explains. Your rescue is a costly act. God did not negotiate your freedom with cheap currency. He paid with the life of His own Son. The cross is not just a symbol, it is the receipt that your debt has been fully paid. In 1 Peter 1:18 and 19, that you were not redeemed with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Jesus Christ. That means your worth, our worth, is not measured by our performance or our bank account or reputation, but by the price God was willing to pay for all of us. When shame whispers, "You're too far gone," redemption answers, "Paid in full." You do not belong to your past anymore. You belong to the one who bought you. Pinatawad tayo ng Panginoon at He did it once and for all. Hindi na natin kailangan magpaulit-ulit na magpenitensya o mag-guilty kapag nagkasala, but God forgive us once and for all. And redemption and forgiveness go hand in hand. God did not just buy you out of sin's prison and then leave the record of your crimes hanging over your head. In Christ, your trespasses are forgiven, wiped away, not filed away. Totoo yun. Binura, nawala, hindi po tinago. Hindi katulad ng mga files na tinatago. Pinatawad tayo ng Panginoon at ito ay burado na. In Psalms 103 says that God removes our transgressions from us as far as the east is from the west. In Isaiah 1:18 declares that though our sins were like scarlet, they are made white as snow. Forgiveness in Christ is not God agreeing to let it slide or ignore a mistake. It is God choosing to remember your sin no more because it has dealt with at the cross. So, wala pong condemnation in Christ Jesus. Kung tayo nagkasala, bumalik lang tayo sa Panginoon, alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang po sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo tayo pinatawad, tayo rin po ipinagaling. According to Psalms 103, verse 4, or verse 1 to 5, praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Kasama po ng kapatawaran ay kagalingan sa ating lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Kaya sa paglapit po natin sa Panginoon ngayon, sa pag-alala natin sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na nagpatawad sa ating mga kasalanan at kanyang katawan na nagkalasog-lasog at nagkaluray-luray para sa kagalingan ating mga katawan. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, dahil napakalaki po ng halaga ng pag-redeem mo po sa amin, Panginoon. Buhay ng iyong anak na si Jesus. Kaya naman po, tulungan mo po kami na sa aming pag-alalang ito, Panginoon, mapahalagahan namin ang kabutihang loob mo sa amin, Panginoon, na hindi masasayang, Panginoon, at mababaliwala ang sakripisyong binigay mo
sa amin, sa pagbibigay mo ng iyong anak na si Jesus. Lord, sa aming pagtanggap nito, pag-alala ng dugo at simbolo ng yung dugo at yung katawan, tinatanggap ka namin, Panginoon, inaalala namin ang iyong pagmamahal sa amin. Sama-sama po natin partake ang lahat ng simbolo, tinapay at Diyos. Lord, we're forever grateful to you. Minamahal ka namin, Panginoon. At sa tuwing aalalahanin namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, we want, Lord, to live holy. We want to live life that is acceptable to you, Panginoon, araw-araw. At salamat po, we are always claiming for the healing of our bodies from the top of our head to the sole of our feet. In Jesus' name.